Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo pong mga tao, hindi po tayo marunong makontento sa kung anong mayroon tayo. Wala tayong kakontentuhan sa buhay. Yung mga tao, for example, na maputi, gustong umitim. Yung mga maitim naman, gustong pumuti. Yung mga tao na kulot ang buhok, gustong magpa-straight. Yung straight na ang buhok, gusto namang ipakulot ang kanilang buhok. May mga tao na pagkatapos nilang bumili ng isang bagay, isang bagong damit or cellphone, pagkatapos ng ilang buwan, ilang taon, nagsasawa sila, gustong mag-upgrade ng gadget, gustong bumili ng bagong damit. May ibang mga tao din na mahirap sila, gusto nilang yumaman. Yung mga mayaman naman, sinasabi naman nila na gusto nilang ng isang simpleng buhay tulad ng mga mahihirap. Meron namang mga tao na hindi kontento sa kanilang iisang trabaho. Gusto nila ng maraming trabaho, kaya nga meron tayong tinatawag na multitasking. Very common ito nung nangyari nung pandemic. Inaalagaan ang anak, habang may ginagawa sa computer, nagsasaing pa, naglalaba pa. Multitasking. Hindi na kukontento kung ano ang mayroon tayo sa ngayon. Ito rin ba ang naramdaman ng mga pantas sa Ebanghelyong binasa ngayon? Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o kapiestahan linggo ng Epifania. Pero karamihan sa atin, ang greeting sa araw na ito ay Happy Three Kings. Dahil sinasabi nila, dahil daw sa Ebanghelyo, meron daw 3 hari. Kung uulitin ko ulit ang Ebanghelyo, hindi mababago ang mga salitang nakasulat. Wala tayong narinig na hari. Wala ring sinabi na 3 sila. Ang sinasabi sa Ebanghelyo, mga pantas mula sa silangan. Kung 5 sila, kung 6 sila, kung 2 lang sila, walang sinabi. Mga pantas mula sa silangan ang sabi sa Ebanghelyo. Ang proper po na greetings ngayon, hindi Happy Three Kings, kundi Happy Epiphany. Pakibati ang inyong katabi, Happy Epiphany. Epiphany po, hindi Three Kings. Ang sentro ng selebrasyon, ang ating Panginoong Hesus. Hindi po ang 3 pantas. Magagalit yung mga pantas na iyon pag malaman nila na sila ang sentro ng selebrasyon ngayong araw. Ito rin ba ang feeling ng mga pantas nung hinahanap nila ang hari ng mga Hudyo? Pagdating nila kay Herodes or yung mga pantas nung panahon ni Jesus, sila ay yung mga tinatawag na mga eksperto sa kalangitan. Mga taong tinitingala ng kanilang kapwa-kababayan dahil sila ay eksperto sa pagbasa sa mga pangyayari sa kalangitan, sa pagbasa sa mga pangyayari sa mga tala, at alam nila ang kahulugan. At hindi sila siguro mga mahihirap, mga may kaya sa buhay. Dahil ito sa kanilang inialay na ginto, kamanyang at mira. Nung panahon ni Jesus, yung mga mayayaman lang ang may kakayahang bumili at makakuha ng ganitong mga bagay. Siguro, iisipin natin, ano pa ba ang hinahanap ng mga pantas na ito? Ano pa ba ang hinahanap nila? Bakit nung nakita nila yung tala na nagturo sa kanila papunta sa Bethlehem, iniwan nila ang lahat. Iniwan ang kanilang bahay, iniwan ang kanilang marangyang pamumuhay, naglakad ng napakalayo. At nung pagdating nila sa bahay kung saan nandoon ang batang Jesus at si Maria, sa isang bata na nakalagay sa sabsaban, lumuhod sila, nagpatira pa, sinamba ang isang batang mahirap
na ipinanganak sa sabsaban. Ano nga ba ang hinahanap ng mga pantas na ito? Marahil siguro, nandun na sila sa tugatog ng tagumpay ng kanilang posisyon bilang mga pantas sa kani-kanilang mga bayan at lungsod, pero hindi sila kontento sa kanilang posisyon o sa kanilang kataniyagan o sa kung anong mayroon sila. Naghahanap pa sila. Ang hinahanap nila yung magbibigay sa kanila ng kakontentuhan sa buhay. At nung nakita nila yung tala, sagisag, simbolo ng kapanganakan ng hari ng mga Hudyo, iniwanan nila ang lahat ng bagay. Ang kanilang pag-aalay ng ginto, kamanyang at mira, isang pagpapakita na iniwanan nila ang lahat, binitawan nila ang lahat sa harapan ng batang Jesus na magbibigay sa kanila ng kasiyahan na hindi mawawala at hindi makukuha ni numan. Magbibigay ng kasiyahan na hinahanap ng kanilang mga puso. At sa kapiestahang ito rin po ang pilit na itinatanong sa atin. Sa loob ng banal ng misang ito, tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan ngayon sa aking buhay? What makes me happy? What makes me feel contented ngayon? Papaano ko masasabing kontento na ako sa buhay ko ngayon? May maayos na ako na tirahan, may maayos na pamilya, may magandang trabaho. Kontento ka na ba sa kung anong mayroon ka ngayon? At kung ating palalalimin pa ang ating pagninilay, ang lahat ng mga bagay na ito, dahil ito ay mga makamundo, may hangganan ang ating kaligayahan. Kung may bago kang cellphone ngayon, darating yung araw na iisipin mo, gusto ko na ulit mag-upgrade. Kung may maayos ka na bahay ngayon, darating yung araw na iisipin mo, gusto ko na mas malaki pang bahay. Kung mayroon kang maayos na trabaho ngayon, darating yung araw, iisipin mo, parang kulang pa ang aking sinasahod. Gusto ko ng mas malaking sahod pa. Parang hindi ako kontento sa kumpanya ko ngayon. Gusto ko ng mas malaki pang kumpanya at mas maayos pang kumpanya. Hindi tayo makukontento. Hindi tayo makukontento hanggat ang sentro ng buhay natin ay ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito. Iisa lang po ang magbibigay sa atin ng kasiyahan sa ating buhay. At yun ang ipinapaalala ng Ebanghelyo ngayon. Yun ang sinasabi ng mga pantas sa Ebanghelyo ngayon. Sa harapan ng batang Jesus, oo, meron kang mga ginto, meron kang pilak, meron kang kayamanan. Pero ang lahat ng ito, walang saysay. At iiwanan natin ang lahat. Magiging walang halaga sa harapan ni Jesus. Hindi po killjoy ang Diyos. Hindi killjoy ang Diyos. Hindi yan sinasabi na dapat wala ka na lang trabaho, sa akin ka na lang mag-focus. Hindi ganon. May trabaho ka, may maayos ka na pamilya, may mga ari-arian ka. Pero ang sentro ng ating buhay at selebrasyon ay si Jesus. Lahat ng ito ay mga palamuti lamang sa ating buhay. At siguro yun ang unang pagninilay na ibinibigay sa atin ngayon. Ano yung mga bagay na sa tingin natin ay nagbibigay ng kakontentuhan sa ating buhay ngayon? Handa ba tayong iwanan ito? Handa ba tayong bitawan ito? At ang pangalawa sigurong hamon na ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo ay tulad ng mga pantas, sana maging tala tayo sa ibang mga tao. Maging tala na magiging gabay upang ang ibang mga tao na hindi kinikilala ang Diyos, ang ibang mga tao na bihira lang makita ang Diyos, gabayan natin papalapit sa Diyos. Sa susunod na linggo, ating ipagdiriwang ang kapiestahan ng mahal na poong Nazareno.
Ang selebrasyon ng mahal na poong Nazareno ay isang konkretong halimbawa ng isang talang maningning na humahatak ng napakaraming tao papunta sa Quiapo o sa ngayon papunta sa Quirino Grandstand upang magdebosyon, upang mamanata, upang sambahin ang Diyos. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo, lumalapit, dumudulog sa kapiyastahan ng mahal na poon. Lumalapit at nagdadasal, namamanata at nagdidebosyon. Dahil nakikita nila doon kay Jesus ang kasagutan ng kanilang mga pangarap, mga dasal, mga kahilingan. At bakit lumaganap ang ganitong debosyon? Hindi dahil nabasa nila, hindi dahil na-search nila sa Facebook na, uy, eto may debosyon pala ng Nazareno, punta tayo doon. Hindi. It's always by the word of mouth. Sinasabi. At ang sinasabi nila, ang kwento nila, ay ang kanilang sarili at personal na karanasan sa Diyos. Kaya ang tala na nagiging maningning, na humahatak at nagiging gabay sa ibang tao para kilalanin ng Diyos, hindi ang pagkatao mo, ang iyong personal na karanasan kay Jesus. Your very own personal experience with Jesus. Yun po ang tala na maningning, nahahatak at magiging gabay upang ang ibang mga tao ay mas mapalapit pa kay Jesus. Now, ang tanong, ibinabahagi mo ba ang iyong karanasan kay Jesus? Ibinabahagi mo ba ito sa ibang mga tao? O sinasarili mo lang? Yun siguro ang magandang tanong.